Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin sa DZXL ngayong umaga, sa nanonood sa ating Facebook Live, sa VP Lenny Robredo, saka sa RMN Facebook page. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, marhay na aga sa Indugabos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Good morning ka, Ellie. Okay, ma'am, good morning. At kumusta po yung matapos po kayong lumaya sa quarantine at punong-puno na agad ang inyong mga aktibidad? Mula Monday ka, Ellie, nasa opisina na ako. Sumaglit lang ako ka, Ellie, umuwi sa amin dahil may mga patay, may kasal. Apo. Saka nag-deliver kami ka, Ellie, ng high flow na oxygen sa Bicol Medical Center. Yun ay donation ng partner namin na Kaya Natin Movement for Good Governance. Hinahihirapan na din sila ka, Ellie, halos puno na yung kanilang COVID wing. Saka kulang na talaga kulang na yung kanilang high flow oxygen. Pero sandali lang ako ka, Ellie, bumalik ako kaagad kasi nag-defend kami ng budget. Nag-defend kami ng budget sa House of Representatives. Kaya nung kailan ba? Friday nandun kami sa Congress, magkakasama kaming lahat, yung Chief of Staff, Assistant Chief of Staff, saka yung lahat na unit heads namin. Opo. So ka, Ellie, yung sa opisina naman, hindi ako kasama, pero sa opisina mismo, medyo busy kami ngayon aside from yung COVID response dahil doon sa mga bagyong dumaan. Namigay kami ng relief goods ka, Ellie, doon sa mga binaha. So maraming lugar yung pinuntahan, halimbawa sa Batangas, iba-ibang lugar. Yung mga teams namin ka, Ellie, yung pumunta. Opo. At siyempre, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, naging mabilis, ma'am, no? Yung pag-aproba sa inyong budget at may mga nagdanais na mababatas na pataasin na hanggang 1 billion yung budget po ninyo. Kasi nakakalula naman sa ibang ahensya, ma'am. Napakalalaki. Sa inyo hindi pa pala umaabot ng 1 billion yung inyong budget, pero talaga namang marami po nakikita, no, na inyong mga aktibidad at natutulungan nating kababayan. Yung budget yata namin na hinihingi ngayon, ka Ellie, a little over 700 million. Pero kami kasi ka Ellie, kami naman may kasabihan, 'di ba? Pag oras ng kagipitan matuto, pag maiksi yung kumot matutong mamaluktot. Mabuti na lang ka Ellie, mula 2016 na sanay kami dito. Na kung ano yung ibigay, pagkakasyahin namin. Pero hindi siya, yung kaliitan ng budget, hindi siya dahilan para hindi na kami makatulong. Kaya nga ka, Ellie, nagkaroon kami ng angat buhay kasi yun yung solusyon namin dun sa maliit namin na budget. Ano naman, kung bigyan kami ng malaki, salamat. Kung hindi kami bigyan ng malaki, maghahanap kami ng paraan. Opo. Pero kung madadagdagan ho kayo ng budget ay inakikita ho ngayon ng ating mga kababayan at nararamdaman ho ng marami, siguro mas marami pa ho kayo matutulungan, ma'am, sa inyo pong mga pagtulong sa OBP. Totoo ka, Ellie. Lalo na ngayon na ang dami namin na natatanggap na requests galing sa iba't ibang mga local government units na hindi naman namin mapagbigyan. Hindi namin mapagbigyan ka, Ellie, kasi kulang naman yung aming pera. So kami, pag kayang ipagkasya, pinagbibigyan. Pag okay ang local government unit na makipag-partner with us, yun yung pumupunta kami. Kaya nga ka, Ellie, halimbawa itong Vaccine Express, meron tayong mga provincial. Yung pinakahuli natin, San Pedro, Laguna. Pero this week ka, Ellie, 3 araw na magkakasunod, San Fernando, Pampanga, Capas, Tarlac, saka second dose sa Pasig. So kaya natin yung nagagawa ka, Ellie, kasi yung LGU yung magpo-provide ng vaccine supply. Opo. Sa atin lang ka, Ellie, tayo yung nagpo-provide ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga medical students. At yun din yung problema. Yun din yung problema kadalasan ng LGU. Meron silang supply pero kulang ng vaccinators. Pero ma'am, ako bilang komentarista sa aking pag-aanalisa,
sa mga budget ng bawat departamento, parang hindi balanse. Kasi DOH may krisis pangkalusugan, binawasan. DOST nagsasaliksik para makatulong na pwedeng panglaban sa COVID, binawasan din. Ang dami ma'am na ahensya na binawasan ng budget, pero may ahensya na super dagdag na parang hindi naman prioridad. Totoo ka, Eli. Kaya ngayon yung nirereklamo natin. Ang nirereklamo talaga natin ka, Eli, pag tiningnan mo yung budget ngayon, parang walang COVID. Parang business as usual. Okay naman yung business as usual basta naaasikaso mo yung lahat na pangangailangan. Pero halimbawa, ang dami ngayong reklamo ng mga healthcare frontliners. Di ba? Yung mga health frontliners natin, ang daming dapat nabigay sa kanila na hindi binibigay. Ang daming pangangailangan ngayon sa medical equipment, mga high flow oxygen, yung remdesivir sa tocilizumab, ang dami naghahanap ngayon yung ventilators, yung extra na yung mag-hire ka ulit ng dagdag na frontliners para madagdagan din yung bed sa hospital. Ang daming kailangan na hindi natutugunan, ayuda. 'Di ba? Yung mga nawalan ng trabaho, tulong sa mga nawalan ng trabaho. Yun, hindi yun nabibigay kasi wala daw pera. O kung nabibigay man, kulang na kulang. Pero nakikita natin na ang budget para sa ibang mga bagay na hindi natin sinasabi ka, Ellie, na hindi importante. Pero mas importante sa kanya. Ayun ang laki ng budget ngayon. Okay. Okay, ma'am. At isa rin siyempre sa pinag-uusapan ngayon at yung restriction, no? At siyempre nag-uusap-usap yung IATF. Pero ang matindi ho rito, ma'am, yung mga doktor ay siniguman, lumabas na po, no, sa social media at talagang dinuro, binuli o parang napahiya po yung ating mga doktor na tumutulong po, ma'am, no, sa paglaban dito po sa COVID. Ano pong take nyo ho rito? Alam mo ka, Ellie, babalikan lang natin kung bakit may IATF. Diba? Kaya may IATF para may convergence. Yung iba't ibang mga ahensya, yung iba't ibang mga experts, iba't ibang mga sektor, pag may convergence ka, Ellie, kanya-kanyang points of view yun. Yung mga ekonomista, iba naman yung tinitingnan. Yung mga doktor, iba yung tinitingnan. So talagang i-expect mo na manggagaling sa iba't ibang mga pinanggalingan. So ma-expect mo na may hindi magkakatugma na paningin. Pero ka, Ellie, kung merong ibang tao na kausap mo na iba yung pagtingin sa mga bagay, wala ka namang karapatan na mag-react the way na si Secretary Roque did. Diba? Kasi kaya nga may IATF para mapakinggan lahat. Kung hindi ka agree, okay naman sabihin mong hindi ka agree, pero wala kang karapatan na mambuli, mambastos. Kasi ka, Ellie, kaming mga government officials, nandyan kami, hindi naman para sa sarili namin. Pero nandyan kami kasi nire-represent namin yung taong bayan. And yung mga doktor na nandun, yung kanilang panawagan, ay nire-represent nila yung sektor nila eh. Kasi sila yung nangangalaga ng mga may sakit. Sila yung antagal na nagsasakripisyo. Karapatan nila ka, Ellie, na sabihin kung ano yung nasa loob nila. And salungat man yan sa pagtingin mo, wala kang karapatan na ganun yung reaction mo. Kasi kaya nga may IATF, kung ayaw mong makinig ng contrary opinion, wag ka na pumunta doon. Kasi yung purpose ng meeting na yun, ganun eh. Para maghanap ng, diba, para i-harmonize yung iba't ibang mga pagtingin para sa kung ano yung makakabuti sa taong bayan. Opo. Okay, so sana yung mga doktor wag po silang madala, no, ma'am, sa mga pagpatuloy na pagmamalasakit at pagsipot pa rin, no, sa mga pagpupulong nitong IATF. Kasi importante, ma'am, maibalanse yung mga eksperto sa kalusugan at siyempre titimbangin din ng gobyerno sa ekonomiya naman. Sa akin nga ka, Ellie, ito yung ating pinagtatalunan mula pa nung umpisa, di ba?
kung nakinig lang tayo sa health experts natin from the very start, siguro ngayon hindi na kasing lala. Ang tagal-tagal na natin, Ka Eli, dito. Parati kasing, para sa akin, Ka Eli, parang false binary yung health versus the economy. Kasi sa akin, Ka Eli, yung ekonomiya, madali yung mabubuksan kung kontrolado natin yung transmission ng virus. Tama, apo. Ito, Ka Eli, pilit tayo ng pilit. Hindi naman natin nakukontrol yung virus. So para tayong roller coaster, bubuti, sasama, hanggang kailan? Yan, tama. Talaga nakakaawa, Ka Eli, lahat naman alimbawa yung mga doktor, Ka Eli, last year pa sila. Ang dami na nilang kasamang namatayan. Pati sarili nilang, yung mga kasama natin ngayon, sarili nilang pamilya, nagkasakit marahil dahil sa kanila. Hindi nila din na-deserve ito. Nandun sila para i-represent yung sektor nila. Kaya sa akin, Ka Eli, napaka-misplaced ng galit. Sa atin, na-prove na natin. Ako, nakinig lang sila. Ako, Ka Eli, ang dami ko nang sinabi na na-prove ngayon na in the first place, tama tayo eh. Kung nakinig lang sila. Halimbawa, ito lang testing. Hanggang ngayon, hindi na nakikinig, di ba? Pag tinignan natin, ilan ba yung positivity rate hapon? 27.6% yata. Yes, ma'am. 26,000 cases. Pero pag tinignan mo, Ka Eli, yung number of tests, 75,000 o thereabouts. Point ko lang, nandyan na yung lahat na datos. Ang sinasabi nga ng World Health Organization, dapat less than 5 yan para masabi natin na nakokontrol natin yung transmission. At 27.6%, ang taas. Gusto sabihin, Ka Eli, ang daming kailangang matest na hindi natin natetest. Pero yun nga, bawat linggo na lang last year. Yun yung sinasabi natin. Yung contact tracing, yun yung sinasabi natin. Pero kahit nawawalan na tayo ng boses ka ulit-ulit, wala pa din. Yes, ma'am. Hanggang ngayon nga, wala pa rin matinong contact tracing app eh. Wala Ka Eli. Pag pinunan mo, magagalit. Yes, ma'am. Dapat sana bukas sa contrary opinion para nahahanapan ng solusyon. Opo. Yun naman yung pinupoint out natin from the very start. Sino ba naman, Ka Eli? Parang sinasabi ni Secretary Roque na yung opposition daw gusto mag-fail ang government. Hindi ba kalokohan? Pag nag-fail yung government, pati opposition damay. Di ba? Kasi gusto mong sabihin, yung mga hanap buhay natin, apektado. Yung kaligtasan natin, apektado. Sino ba naman mag-wish na mag-fail yung gobyerno sa panahon nito? Kaya nga, Ka Eli, kahit nakakarampot yung budget namin, ginagawa namin yung lahat na kaya namin gawin, makatulong lang. So sana Ka Eli, kung merong namumulitika sila yun. Kasi kami naman, Ka Eli, nakikita naman natin, yung mga local government units, wala din yung pahinga, Ka Eli. Kasi sino ba naman mag-wish na tumagal pa to? Pero ayaw nila makinig. Apo. At yung GCQ, no, binawi na dito po sa Metro Manila. Maraming mga nagalit na mga negosyante kasi iba nakapaghanda na. Pero ito, ma'am, ano intake nyo rito na ang NCR parang isa sa ilalim, parang sa bulkan, alert level system. Alam mo, Ka Eli, ayoko na nga i-discuss ngayon. Nandito na actually, Ka Eli, sa akin, yung bago. Pero ayoko i-discuss hanggang sa susunod na lang sigurong linggo. Kasi baka pumalit pa. Malilito yung mga nakikinig sa atin. So, hintayin natin na maging ano na siya, fixed na. Kasi ngayon, ang dami na nating terms na ginamit na kahit ako, Ka Eli, litong-lito na ako. Kasi pati yung definition ng terms umiiba. Ngayon, inalis na yung MECQ saka MGCQ. Ngayon daw ay ECQ na lang saka GCQ. Pero yung GCQ daw, alert level 1 hanggang 4. So yung ECQ daw parang alert level 5. Meron na kami Ka-Eling table kung anong gustong sabihin ng alert level 1. Pero ang hirap kasi i-discuss, Ka Eli, kasi hindi mo alam kung
hanggang kailan ito yung regulasyon. Ay, alam naman natin ka, Ellie, yung pag-announce nila nung pagbalik sa GCQ, naghanda na lahat. Tama. Yung mga negosyante, lalo yung mga restaurant, naghanda na. Nirecall na yung kanila mga empleyado, na malengke na. Tapos binawi last minute. Ang dami nilang lugi. Kasi halimbawa, yung iba, nabasa ko yung interview ng isa, meron yata siyang samgyupsal place. Ilang kilo ng baboy yung binili. Tapos pagkabili, sasabihin sa September 15 pala. So alam mo yun, parang napaglalaruan yung buhay ng mga tao. So, eto ka, Ellie, paulit-ulit din natin sinasabi. Sana, bago magkaroon ng any announcement, mag-usap muna ng maayos. Huwag magkakaroon ng desisyon na i-announce na hindi pa napag-aralan ng gusto. Kasi nasusubo talaga yung mga tao. Yes, ma'am. Okay, at samantala, dito tayo sa controversial na issue pa rin. Itong napakaswerteng Michael Yang. Umarap sa investigasyon pero ngayon talagang muling idinepensa mismo ng Pangulo at yung kontrata ng Parmalee at ito na naman magre-resign daw siya kung may mapatutunayang anomalya. Hindi ko na mabilang yung sinasabi niyang pagre-resign. So, pero ma'am, ano ang take nyo dito at siyempre lumilitaw ho sa investigasyon na talagang meron pong kamay itong si Michael Yang na talaga namang hindi po ikinakaila ng Pangulo na matagal niya na po itong kaibigan? Actually, alam mo ka, Ellie, last year pa, siguro kahit ikaw, last year pa, pinag-uusapan na to. Di ba? Pinag-uusapan na tong grabing korupsyon, kasama nga itong mga Chinese na mga kaibigan at companies. Pero wala namang, hindi natin pinag-usapan kasi wala naman tayong pruweba. Pero ngayon na may Senate investigation na, first time din. Ako ka, Ellie, ang dami ko nang narinig na kwento since last year. Pero ngayong may Senate investigation na, lumalabas yung mga pruweba. Ewan ko ka, Ellie, kung nanonood ka. Nanonood ka ba? Yes, ma'am. Inabot ka ako ng gabi. ako pinapanood ko din. Ano ba yung mga facts? Ang mga facts ka, Ellie, eto si Christopher Lau. Yun nga, na-mention natin last time, di ba? Abogado ni Pangulo. Isa sa mga, dati kabahagi yata siya sa city government ba ng Davao? Nagtrabaho siya doon? Tama ba? Hindi ma'am, tumulong daw sa kampanya. Tumulong siya sa kampanya, taga Davao siya. Tapos, nagtrabaho siya sa opisina ni Senator Bongo. Opo, sa PMS. Pagkatrabaho niya sa opisina, lagi ako nalilito dito ka Ellie, nagtrabaho siya sa HLURB. Ang HLURB ka, Ellie, yun yung isa sa mga attached agencies ng HUD-C. Na ito yung nagbibigay ng mga permit sa mga mga nagbi-build ng mga buildings, yung mga magbubukas ng mga subdivisions. Yun yung trabaho niyan. Yung mga nagdi-deal doon sa HLURB, nireklamo siya, corruption ang issue. Inalis siya doon, pero nilipat siya sa PSDBM. Ang PSDBM, eto nagpo-procure yung mga usual na mga binibili ng pamahalaan. So marami ditong financial transactions. Ito palang ka, Ellie, nakakagulat na di ba yung sinasabi nilang whiff of corruption, aalisin ka na kaagad. Ito ka, Ellie, sabihin pa natin hindi naman na-prove o hindi pa na-prove, pero whiff of corruption yun eh. Bakit mo ililipat sa isang opisina? Diba? Sa isang opisina na ang opportunity for corruption, ang laki. Nilagay doon. Nung nilagay doon, nagkaroon ng pandemic.
Noong nagkaroon ka, Ellie, ng pandemic, alam natin na yung pinakaunang pangangailangan dati, PPEs. In fact kami, nag-allocate kaagad kami, naalala ko yung first allocation namin, 5.9 million kulang. Pero ito ka, Ellie, may allocation, yung DOH may allocations for PPEs, 42 million nilipat dito sa PS. Nilipat sa PS, pero yung PS, yung pag-award niya ng mga kontrata, ang nakakagulat. Kasi ang pinakamalaki, Ellie, 8 times ng budget ng Office of the Vice President. Halos 9 times pala ng budget ng buong opisina namin. Kasama na yung mga sweldo ng mga tao. Kasi 8 billion. Tapos ngayon lumalabas, initial lang pala yun. Meron pa palang dagdag na lampas 2 billion ngayong taon. Binigay sa kanila despite the fact Una, walang bidding. Yun, siguro maiintindihan natin yun ka, Ellie. Kasi nagmamaniba yung mga tao. Pero may nag-o-offer na mas mababa. Diba? Kung siguro walang ibang may kayang mag-deliver, walang offer na mababa, maiintindihan natin na parang kumagat na tayo sa mataas na presyo. Pero ito ka, Ellie, isang foreign, ang may-ari, mga hindi Pilipino. Merong mga Filipino companies na nag-offer ang layo ng presyo Ang layo ng presyo kasi yung bili natin sa Pharmally, tinitingnan ko lang itong papel ka Ellie. Yung bili natin sa Pharmally, parang 27 pesos ba? 27 pesos ang face mask. Yung parang may kontratang 27 pesos, tapos may kontrata din na 22 pesos. Yun yung bili natin. Ellie, yung offer nung company dito na nabigyan din ng nakakarampot na kontrata. 13 pesos 50 centavos. Yung EMS yun ka, Ellie, na-awardan sila April 2020. Na-awardan sila 13 pesos 50 centavos. Halos kalahati nga Ellie, kasi 27 pesos yun sa foreign company. Etong sa Filipino-owned company, 13.50 lang. So 50% lower. Tapos eto pa ka, Ellie, ginipit pa sila ng ginipit. Tama. Diba? 13.50 na nga, sobrang baba na. Parang dinelay yung kontrata sa kanila hanggang tinawaran pa ka, Ellie. Na yung 100 million yung kontrata. Yes, ma'am. Yung 75 million doon, pinabenta sa kanila 2 pesos, 2 pesos and 35 centavos each. Parang yung taga-Pilipinas, ginipit mo sa ganitong presyo, tapos yung mga hindi Pilipino, pumayag ka na 27 pesos yung bili mo. Unang-una, meron ng undue advantage. Merong undue advantage yung hindi nga Pilipino. Pangalawa, sino ba yung nadaya dito? Tayo lahat. Kasi galing sa taxes natin yung pinambili. 'Di ba? Ito ka, Ellie, actually, yung PPEs. Last year pa, narinig ko na to sa members mismo Conwep yata yung pangalan ng grupo. Sinabihan nila, nagkakwento sila na sinabi ni Secretary Mon Lopez na magre-retrofit kami ng aming mga companies kasi kami yung magpo-produce. Kami yung magpo-produce ng mga PPEs. Tapos alam mo ka, Ellie, bumalik sila sa opisina siguro this year, nagkakwento. Alam nyo ba na natuloy kami pero konti lang yung binigay sa amin. Binigay lahat doon sa isang company na hindi naman mga Pilipino na mas mataas ng bihamak sa presyo namin. Tapos kinailangan kaming, dahil nasubo kami, ang dami namin ginastos na hindi namin nabawi. Tapos yung mga empleyado namin, ng mga Pilipino ka, Ellie, mga Pilipino, nag-retrench sila parang 3,000 lahat ka, Ellie, na-retrench nila ng mga employees na trabaho na sana yun sa mga Pilipino, di ba? Trabaho na sana yun sa mga Pilipino. Kinailangan nilang mag-retrench. Ito ka, Ellie, yung Coalition of Philippine Manufacturers. Sila yon na ang target sana nila, makaka-add sila ng 3,000 to 4,000 jobs. Imbes na nagdagdag sila, nagbawas sila ng 3,000. Kasi hindi natuloy.
Kasi binigay doon sa mga kakilala yung kontrata. 'Di ba? Sa akin lang ka, Ellie, akala natin nung umpisa inefficiency lang. 'Di ba? Mahina yung pag-asikaso. Pero ngayon, ano pa ba yung mas lalala? Na grabe yung lumalabas ka, Elia. Lumalabas na grabe yung korupsyon at time na nagkakamatayan yung mga tao. Na bakit ganito? Ang dami nagugutom, ang dami nawala ng trabaho, tapos pagkakakitaan nyo. Pinapanood ko ka, Ellie, pinapanood ko yung Senate hearing. In fact, may mga warrant of arrest na pinadala, di ba? May warrant of arrest na pinadala ulit kay Michael Yang, saka doon sa yung kay Lincoln. Oo. Pinadalahan sila, tapos meron pa ka, Ellie, yung si Rose Nonolin. Yes, ma'am. Pinapatawag din para sa Pina. Etong mga, eto si Michael Yang, eto si yung si Lin. Alan Lim. Implicated, lahat implicated sa drugs. Hindi natin sinasabi na totoo yun. Pero the mere fact na implicated sila, meron sila mga kaso sa Taiwan, fugitives from justice. Anong business natin maki-deal with them? Na ang gamit natin, pera ng bayan. Ellie, kung sarili ninyong pera yung gamit ninyo, wala naman kaming pakialam. Pero pera ng bayan yung gamit nyo, nakikideal tayo sa may mga record. So ito talaga, Ellie, ang hirap lunukin. Kasi nasa gitna tayo ng pandemic, tapos ganito. Yes, ma'am. At dito nga, talagang nangako nga si Pangulo na talagang kanyang bibeltahan yung mga mambabatas, no? At inuuna niya yung mga nag-iimbestiga rito, ma'am, at mukhang inuuna niya si Senator Gordon at pati ang Red Cross na puputulin daw yung transaksyon ng gobyerno, no, sa PRC kung walang audit dito po sa Ayansya. Pero ganyan naman, Ka-Ellie, mula 2016 naranasan na natin yan, di ba? Ganyan naman siya. Bawat pag-criticize natin sa pamahalaan, kung ano-ano sinasabi sa atin na hindi naman totoo. So yung ginawa siguro sa akin, Ka-Ellie, yun din yung gagawin sa anyone na nagkaroon ng lakas na loob na mag-criticize sa pamahalaan. Pero ako kasi, Ka-Ellie, ako personal experience na hanggang magsinungaling gagawin para lang mabalikan ka. Nakakalungkot ito, Ka-Ellie, sa panahon ng pandemya. Kasi 'di ba? Ako sana mas bukas sila sa boses nating lahat. Kasi kung ako naman si Pangulo, hindi naman ako kasama sa corruption, yung mere allegation, hindi ko nahihintayin yung Senado magpa-imbestiga. Ako na mismo ang papa-imbestiga. 'Di ba? Pero ang nangyayari ngayon, halatang-halata na, siya pa tuloy nagkakada. So ano yung impression na binibigay? 'Di ba? Kaya sa akin, Ka-Ellie, ewan ko na lang kung meron pa ding mga hindi naiintindihan nito, pero yung lahat na ebidensya nasa harap mo na eh. Yes, ma'am. So, dito at sumisingit din dito yung issue sa ombudsman, ma'am, no? At sabi nga ni Ombudsman Martires, gusto niya pang paamyandahan na dapat kung sino yung mga question, babatikos, magkokomentaryo sa SALN, pwedeng makulong. Unbelievable talaga, Ka-Ellie. Parang yung ombudsman, di ba yung ombudsman, siya yung mag-iimbestiga ng lahat na implicated nga dito sa korupsyon. Yes, ma'am. O implicated sa kung ano man nakatiwalian sa public officials. Pero ngayon, parang ang role tuloy, with the statement na binigay, ang role niya tuloy, siya yung ngipin ng administration para balikan, di ba? Para balikan yung nag-criticize sa pamahalaan. Sobrang baliktad sa mandato ng opisina niya. Basa ko, Ka-Ellie, yung parang news item na yung ombudsman, gusto niya, parang pinupush niya yung tough penalties, including jail time, Ka-Ellie. 5 years ma'am. ba yun? Yes, ma'am. Opo. Including jail time, dun sa kung sino man na magko-comment
Doon sa salin ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakakalimutan ka, Eli, kung bakit kami required magsalin. 'Di ba? Kasi kung public official nga wala ka naman tinatago, wala namang problema ikaw mismo yung maglabas pero parang may mga abogado yata ka, Eli, na binigyan ng run around. Parang pagdating sa palasyo, sasabihin doon ka sa ombudsman humingi. Pagdating sa ombudsman, kailangan mo humingi ng permiso. Authority o permiso. 'Di ba? Yes. At ba yun na ayaw ipakita? Pero ako nga nagugulat, ma'am, dahil para po sa kaalaman natin mga listeners, nag-cover ako sa Malacanang, maraming administrasyon mula kay Ramos, Estrada, Macapagal Arroyo at kay Pinoy. Lahat, ma'am, voluntaryo na ibinibigay sa Malacanang press corps yung salin ng Pangulo. Pag nag-file sila, nag-submit sila, may kopya ang mga reporters. Pero ngayon kakaiba, talagang pahirapan. Kakaiba talaga ka, Eli. At ang nakakalungkot nito ka, Eli, kasi parang yung mga institusyon na dapat nagsisiguro na walang korupsyon, parang siya pa yung nagbibigay daan. Kaya nito, bakit ba tayo nagkaroon ng ombudsman? Kaya nga merong opisinang ito. So anong saysay? Ang nakakalungkot lang dito ka, Eli, kasi ang dami naman dyan sa opisinang yan na matitino at mahuhusay na dadamay. Diba, ang dami ko naman ka, Eli, kakilala dyan ng mga mahuhusay na mga abogado, mahuhusay na public servants, na mga matitino. Eh, pag yung head ganito, damay mo yung buong opisina, damay mo yung stability ng institusyon. Kasi yung Office of the Ombudsman, institusyon yun. Institusyon sa pamahalaan, sa pagsiguro na walang katiwalian, di ba? Walang katiwalaan sa pamahalaan. Pero kung ginagamit yun para sa isang tao o para sa isang grupo, yung panggastos ng ombudsman galing yun sa pera ng taong bayan. Yes, ma'am. So bakit parang nagiging personal tuloy yung pag-defend? Parang nagiging private lawyer ka, Eli. Pero dito kasi, ma'am, ang sinasabi niya, baka minsan kadalasan na siya raw naging biktima rin, no? Na napaglalaruan at ng kung ano-ano mga komentaryo at talagang nadudungisan daw yung pagkatao ng isang opisyal kapag naglabas ng salin. Eli, kabahagi yan ng trabaho namin. Hindi mo maiiwasan na yung tao is-scrutinize kasi the mere fact na pumasok kami sa gobyerno, yan part of the deal. So wag mong i-honor kung obviously ang ginagawa lang para, 'di ba, para manggulo. Pero yung the mere fact na tinatago mo o hindi mo make available, dinadagdagan mo lang yung mistrust ng tao Ano ba naman yung i-make available mo? Tapos kung wala namang basihan yung panggugulo, di wag mong bigyan ng due course. Pero hindi gusto sabihin na hindi mo ipapakita dahil takot ka na baka gamitin na panggulo sa public official. Kasi sabi ko part of the deal ng pagiging public official na talagang isuscrutinize. Isuscrutinize talaga kami. Yes, ma'am. So, yung talagang hirap talaga ng panahon ngayon. Pero ma'am, dito na tayo muna sa ating istorya ng pag-asa. Ito, importante rin ito, ma'am. Oo, kasi Ka-Eli, actually, dapat bisita natin siya Ka-Eli last week. Kaya lang ang dami nating mga urgent concerns last week. Kagabi nga Ka-Eli, binabasa ko, meron din feature sa kanya yung CNN. Nakakabilib kasi Ka-Eli, pero i-introduce muna natin. Yung bisita po natin ngayong umaga bilang istorya ng pag-asa, batang-batang inventor. Umalis muna tayo sa COVID Ka-Eli para meron naman tayo, makahinga tayo ng konti. Si Mark Kennedy Bantugon. Ken, andyan ka na, Ken? Yes po. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Good morning po. Ayan. Ken, binabasa pa lang kita sa CNN kahapon. Sana nabasa mo yung feature sa'yo. Ken, galing ka, Ken, sa Mabini, Batangas, no? Yes po. Taga Batangas po ako, ma'am. Tapos
Tapos Ken, ang nabasa ko sa CNN, anak ka ng isang magsasaka. Tama ba 'yon? Yes po. Tapos yung mother ko din po, magsasaka din po siya. Pero pinagsasabayan niya po bilang public school teacher po. Oh my God. Ano pala kaya hindi nakakagulat, Ken, no? Hindi nakakagulat na ikaw ay sa murang edad ay naghahanap talaga ng paraan kung paano makaka-make ng contribution. Bago ko, Ken, ikwento sa kanila kung ano yung napakahalaga na discover mo. Nabasa ko kasi, Ken, parang graduate ka ng BS Aeronautical Engineering. At naisip mo, bakit ito yung kursong kinuha mo? Actually po, yun nga po, tama po, kaka-graduate ko lang po last year po, noong 2020 po, ng Aeronautical Engineering course program po. Yun po, actually po, yung pagpili ko po ng course program na yun, yung papa ko po kasi yung nagde-decide po lagi sa course program po na pipiliin po namin. Pero yun nga po, at the end, kahit na, kasi yung sa mind ko po and sa heart ko, yung gusto ko po talaga is sa medical field. Pero yun nga po, parang at the end of my journey po as a student sa college po, parang doon ko rin po nakita and na-realize po yung importance kung bakit po ako dinala ng papa ko po dito sa ganitong pong journey. Kasi yun nga po, kung hindi naman po ako nag-take ng ganitong course, hindi ko po din mai-invento po yung PhilSil po. So, yun din po talaga. Ang galing din po kasi kapag babalikan ko din po yung mga life journey and experience ko po, kumbaga yun din po yung isa sa mga naging daan po para makamit ko din po and magawa ko din po itong PhilSilan po. Kasi yun nga po, given the fact po na ang father ko po ay isang magsasaka po. So dahil po sa ganung exposure ko po sa farm po, dahil kami po nung mga bata po kami, lahat po kaming mga anak niya, lagi po kaming kasama sa sa farm namin sa bukid po. Tapos yun po, nagpapakain po kami ng iba't ibang hayop, ganyan po, nagtatanim po ng mga puno. So dahil nga po sa ganung exposure, yun din po yung isa sa mga naging motivasyon ko po at saka inspirasyon ko po for doing this invention po. Pero eto, Ken, ito yung habang binabasa ko kasi yung kwento mo, ini-imagine ko lang, at paano mo siya na-discover? Diba? Kasi ako, Ken, Bicolano ako, diba? Bicolano ako. Yes, ma'am. And yung pili talaga, pag sinabi mong pili, Bicol yon. Aba. For the longest time, ang mahalaga sa pili, yung kanyang nut. Diba? Yung pili nut, yun yung mahalaga. In fact, nagkukulang tayo nun, Ken. Nagkukulang tayo nung pili nut kasi na-prove siya na very healthy na klase ng nut na ang daming naghahanap from all over the world. Kulang tayo ng napoproduce. Tapos kami sa Bicol, kung nai-imagine mo yung pili mismo, hindi lang yun nut, yung pili mismo, di ba parang yung kulay niya parang violet black, di ba? Ang color ng pinaka-fruit. Kami, binoboil namin yon. Tapos yung meat nun, kinakain namin. At paborito namin yon. So sa amin, Ken, parang proud nga kami kasi sa ibang lugar, not lang. Pero kami, yung meat mismo ng fruit, kinakain namin. Pero ikaw, yung resin waste ng pili, so parang ang imagination ko, ang ini-imagine ko kaya na hindi ko na-imagine, paano mo naisip na subukan yon na yung resin waste na paano mo siya naisip na gawin siyang sealant para sa mga aircrafts? Bali po, bago po ako mapunta po sa PhilSil po, parang nung high school po, may una din po akong invention po na related din po sa sealant. Gumawa din po ako ng isa pong sealant, pero ang application niya po, isa bubong po, at yun po, gawa din po siya sa dagta po, pero sa ibang puno po, which is antipolo po. And dahil po sa ganung sa ganun ko pong inspiration and foundation din po, parang nakastuck na po sa mind ko before po akong mag-college kasi nga po, kumbaga po, nakasettle na rin po kami na sa aviation school po ako papasok. Nakasettle na din po sa mind ko na parang pagdating ko po ng college, especially po pagdating po ng thesis ko po, yun po yung gagawin ko po ulit. Itutuloy ko po yung magandang foundation na nabuo ko po during my high school and ila-level up ko po yung paggawa po ng sealant sa aviation. And ayun po, nakadagdag din po dun, ma'am, yung yung exposure ko nga po at saka yung training ground ko po sa farm. Kasi nga po,
kumbaga po ang environment ko po ay mga puno, mga waste material po, mga hayop. So dahil po sa ganun pong environment ko, as a life experience ko po lagi, kasi yun nga po, simula po pagkabata until now po, ganun pa rin po yung environment ko. So yun po, dahil po sa ganun, parang kumbaga po, mas gumanda po yung foundation ko po na yung mga experiences and yung mga pwede ko pong gawin dun sa environment, kasi isa po sa mga napapansin ko din po sa sa kapaligiran din po namin is yung mga puno po, kasi 'di ba mostly po meron po silang resin and parang tumutulo lang po kasi sila. So parang naisip ko din po, parang why not gamitin po siya as as a source of ingredient for specific product. So ayun din po, bukod din po doon, kasi nga po yun nga po, nasa aviation school nga po ako, parang part din po kasi ng po namin, ng curriculum po namin is an internship program. So dahil po maganda rin po yung internship program po na napuntahan ko, like specifically po sa mga aviation companies po, ganyan. Yun po yung isa sa mga, nakita ko po yung totoong situation and process po ng isang aviation industry. Especially po nung nabigyan po kasi ako ng opportunity na makapag-apply po ng aviation sealant po sa aircraft. So yun po, dahil po sa ganung opportunity, dun ko po nakita yung parang yung commercial sealant po kasi ma'am, meron po siyang offensive and hazardous odor po. So dahil po doon, parang kinonsult ko po siya sa aviation personnel kung bakit po ganun siya. Tapos yun nga po, yun po pala yung isa sa mga major concern and issue po na kinakaharap po ng mga aviation mechanics and technician po natin, yung amoy po niya, kasi sobrang tapang po talaga niya. Then after that po, parang ni-research ko po yung commercial sealant, parang sabi ko, try ko po na i-research and i-search pa po yung more on information dito. Tapos doon ko po nakita na yun pala pong commercial sealant ay meron pong iba't ibang nature and degree of hazard, which is very dangerous po sa mga gumagamit po ng sealant. So lalo pong mas nag-igting po yung inspiration ko to fulfill and continue po yung paggawa po ng sealant. Bukod po dun sa experience ko po as a son of a local farmer, lalo pa pong mas mas nag-ugbong po yung inspiration ko dahil din po dun sa exposure ko po dun sa OJT ko po. Kumbaga po nagdugtong-dugtong po yung journey ko, which is very good po. And pero Ken, ako kasi familiar ako masyado sa pili tree. Tapos etong na discover mo, gagawin mo siyang sealant para mape-prevent yung mga leakages sa gasolina, 'di ba? Sa gasolina ng mga aircraft. Hindi ko kaya talaga ma-imagine na kaya 'yon ng dagta ng pili. Ganun ba siya kapotent? Actually po, before po ako napunta din po sa pili, meron din po akong iba't ibang puno po na kinonsider po bago po ako mag-conclude na pili po yung best tree resin. Yun po, isa po sa mga characteristic din po and properties po ng pili tree na nag-stand out din po is yung dagta po niya kasi super sticky po talaga compare po dun sa ibang tree resin, kasi may mga iba pong puno kasi na hindi po kayang mag-stand ng stickiness po, parang bumibitaw po siya at a certain point. Pero yung pili tree resin po kasi sobrang dikit po talaga niya, and also po yung amoy po niya is napakabango po kasi niya. So ang ganda po niyang i-match and i-contradict po yung commercial sealant, kasi po kumbaga po we can raise that issue, yung odor po niya pag pinalitan po siya ng pili tree and resin po. Saka safe siya sa mga mechanics na mag-a-apply nun. Yes diba? po, kasi dumaan po kasi yung product din po sa toxicity test po, isa po sa mga standard test po na kinonduct po dun sa product po. And tapos Ken, napakahalaga nung invention mo. Kaya ikaw yung nanalo nung James Dyson Award dito sa Philippines. Hotly contested yun every year, di ba? Tapos, yes, magkakaroon Ken ng international competition nito, di ba? Kailan yun? Well, actually po yung international competition po nag-start na po siya. Tapos yung announcement po is October 13 kasi 84 po kami na magkakalaban po ngayon. Then yung 84 po na yon, sila po yung magkakalaban sa international stage. Then gagawin lang po kaming 20. Yun na po yung parang yung international top 20 finalist po. Siya po yung babasahin po ni Sir James Dyson mismo. Then siya po yung pipili ng international winner, sustainability winner, and dalawa pong international runner-up po. Pero na-imagine mo ba, Ken, pag nakapasok ka dito, yung produktong na-invento mo,
gagamitin na ng 'di ba, ng airline industry. Kasi siya na yung magpo-produce na siya in commercial quantity. Tapos gagamitin na siya sa pag-ayos ng mga eroplano. Ang big time mo, Ken. Pero actually po sa akin din po, parang it's really amazing din po na kung titingnan din po natin, ito din po parang naisip ko din po while parang nagmumuni-muni din po ng isang araw na kapag tingnan nyo po yung product po PhilSeal, then kapag tinignan po natin yung Tagalog version po ng Philippines po, parang Pilipinas. Kumbaga, PhilSeal is for our country, the Philippines po talaga. Kasi kaya po, parang na-amaze din po ako na hindi po siya coincidence na yung pong product ko ay dito po nangyari po sa bansa po natin. Saka alam mo, Ken, ilang taon na din ako nag-advocate ng talagang parang mass planting ng pili trees. Kasi nga, yung demand for the product, grabe. Tapos halimbawa, Ken, sa amin, kakwentuhan lang kita ng konti. Sa amin, daanan ng bagyo, di ba? Daanan sa amin ng bagyo, and pinapakita talaga na yung pili tree, isa sa pinaka-resilient sa bagyo. Tapos ngayon, na-discover mo pa yung properties na yung pwedeng ma-convert na product out of the resin. Lalong nagiging miracle tree yung pili kasi halimbawa ngayon, Ken, ginagamit din yung oils from pili, ginagamit din siyang essential oils. Yes, ginagamit siya sa beauty products, ginagamit siya sa kung ano-ano. So ngayon, first time kong nabasa, tama ka, madikit talaga yung yung resin po. Yung resin ng pili. Kasi kami nga, Ken, mahirap siyang tanggalin sa kamay. Mahirap siyang tanggalin sa kamay. Di ba? Tapos may kulay. So nung nabasa ko yung invention mo, sobrang nakakabilib. Kaya Ken, pagdadasal namin na makasali ka sa top 20. Una, tulong din to, hindi lang sa'yo, pero tulong ito sa pili, sa pili tree, di ba? Bilang produkto ng Pilipinas. Ang laking bagay, imagine mo kung siya na yung ginagamit commercially for sealant, yung demand para sa kanya lalong nag-increase. Di ba? Tapos Ken, because of this invention, mo ba nakuha yung DOST scholarship mo? Kasi nagma-masters ka na ngayon, di ba? Sa Mapua University po, nagtitake po ako ng Master of Science in Material Science and Engineering po by research. Actually po, yun din po yung nakakatuwa lang din po na yun nga po, naging DOST ERDT scholar po ako. And yun po, parang isa din po kasi dun sa tinitingnan din po ng scholarship na yun is yung naging research growth mo po and yung achieve din po ng research mo. And yun po, parang ito din po yung naging tulay po para makapasok din po ako sa masteral degree program din po and also to get that scholarship din po. And yun po, to add din po dun sa sinabi niyo po, ma'am, na hindi lang po ako yung magbe-benefit po for this invention in our country but also our local farmers po kasi gusto ko din pong gamitin po itong invention as a gateway or means para magkaroon din po tayo ng sariling manufacturing company po of aviation sealant. Kasi alam niyo po ba na ang Philippines po, wala po tayong sariling manufacturing company of aviation sealant po. Bumibili lang po tayo sa ibang bansa. So, feeling ko po for this invention po, pag na-introduce po to sa dapat tayo yung mag-produce. Yes po. And parang through this goal and vision po, we can help our local farmer for this new job opportunities and income. Kasi sila po yung magpi-play ng pinakamahalagang role po for this manufacturing company of aviation sealant, kagaya po ng plantation po ng pili tree and also the extraction of its resin po. And aside from that din po, we can also help our environment po for the reforestation. Kasi po, ang magiging mindset po ngayon ng tao, magtanim po ng pili tree kasi hindi lang po siya for essential oils or for the nuts, but also as an ingredient po for the aviation sealant po. Totoo. Ito Ken, sobrang proud kami sa'yo. Sobrang proud kami sa'yo at excited kami. Excited kami sa what is in store, hindi lang para sa'yo, pero para sa invention mo. Kaya magsusubaybay kami sa'yo, Ken. Maraming salamat kasi 23 ka lang, di ba? 23 years old ka lang ngayon. Pero yung
September 9 po. Oh, happy birthday. Ayun, 23 ka pa lang pero ang dami mo nang na-achieve. Sana, Ken, hindi ka magbago. Sana yung quest mo for new knowledge, new things, new inventions, yung hunger mo for that tuloy-tuloy. Kaya kami, Ken, sa Office of the Vice President, if we can be of any assistance, sabihan lang kami. Pero maraming salamat sa iyo. Maraming salamat for joining us on a Sunday morning. Thank you po, ma'am. Good luck, Ken. Okay. Thank you. Kay Ken. Okay, ma'am. Parang ang tagal na nating walang good news, no? Yes, Ang ma'am. tagal na natin walang good news. Buti nandyan si Ken. Yes, ma'am. Pero Eli, actually very excited ako dito sa invention na to ni Ken. Kasi alam mo naman na yung Bicol yung known for pili, di ba? And pag nanalo si Ken, pag nakasali siya dun sa top 20, ang laking bagay nito for our farmers. Yes, ma'am. Saka sa produkto nga. Kaya sana pagdasal natin ka Eli na maging matagumpay siya. Yes, ma'am. At siyempre, ma'am, dito po sa Istorya ng Pag-asa, marami na tayong mga na-interview. At kasi talagang isa po ito sa pagkilala natin, no, sa mga taong sila po ay, di ba, nakaranas po ng hirap kung ano man, pero naalpasan po nila. At ma'am, isa ho dyan sa, di ba, nasama natin dito sa ating Istorya ng Pag-asa. Nag-guest po natin, ang alam ko, doon sa OBP pa, ma'am, si Kadodoy. Kadodoy. Oo ka, Eli. Kung naalala mo, nung Sunday na, ay parang pandemic na ba yun ka, Eli? Hindi pa, no? Hindi pa tayo naman, doon pa tayo sa... 2019 yata yun. Nandun siya sa opisina on a Sunday kasi inimbita natin ka, Eli, yung mga magsasaka, ay mga mangingisda. Mga grupo ng mga mangingisda na tinutulungan ng OVP. Pinento ko ito ka, Eli, nabisita ko siya sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Oo, ang ginawa nila doon ka, Eli, pagpunta namin doon, pinakita niya yung lugar. Dying na ka, Eli, dying na yung tubig nila. Wala na nakukuhang mga isda. So yung mga tao sa kanila, nag-migrate na sa iba't ibang mga probinsya. Nag-alisa na doon. Ang natira ka, Eli, eto si Nakadodoy, parang 5 lang sila na nag-umpisa ng organisasyon. Tapos iginapang talaga nila na nagtanim ng mga mangrove. Yes, ma'am. At ito ka, Eli, very expansive. Parang 500 hectares yata, kung hindi ako nagkakamali. 500 hectares na mangrove yung kanilang natanim. Pagpunta ko dun ka, Eli, sumakay kami sa isang motorized na boat. Inikot ako ni Kadodoy. Tapos dahil dun sa mangrove ka, Eli, nabuhay ulit yung tubig nila. Tapos nagbalikan yung mga tao. Ngayon, yung organisasyon nila, sobrang dami na ng members. Yes, ma'am. Ang dami nang nakikinabang. Ang kabutihan nito kay Kadodoy ka, Eli, kasi hindi maramot gustong-gusto niya na nagtuturo din siya sa iba. In fact, nadala ko siya sa amin. Nadala ko siya sa amin sa Bicol at tinuruan niya din yung mga mangingisda namin kung ano yung ginawa nila sa Kabasalan. Kaya sobrang, nung lumabas ka, Eli, yung listahan ng mga Ramon Magsaysay awardees, sobrang happy ako. Yes, ma'am. Kasi feeling ko talaga ni-deserve talaga ni Kadodoy na maging Ramon Magsaysay awardee. Yes, ma'am. Kasi recognition to, hindi lang sa kanya, pero recognition to pinakamahirap na sektor sa buong bansa natin ka, Eli, mga mangingisda. Apo. Sila talaga, di ba, yung irony nun, sila yung naghahanap ng pagkain natin, pero sila yung pinakamahirap. And yung pagkapanalo ni Kadodoy, hina-highlight yung kahalagahan ng sektor nila. Kaya nakakatuwa talaga. Nakakatuwa yung kanyang kwento. Yung kwento, nagkaroon siya ng platform para ikwento sa iba kung ano yung ginawa nila sa Kabasalan. Napakasimpleng tao. Siya yung grand winner natin ka, Eddie, sa Istorya ng Pag-asa Film Festival. Yung second. So, happy tayo masyado na siya yung Ramon Magsaysay Award. Hindi to biro ka, Eli, kasi ito yung sinasabing Asian version ng Nobel Peace Prize, di ba? Tsaka ma'am, lahat ng mga
nakatanggap dito sa Ramon Magsaysay Award Foundation, talagang naging maganda, ma'am, no? Yung pagkilala at yung kanilang naiambag sa lipunan. At di ba, kasama diyan si, ma'am, hindi na tayo lalayo, si Secretary Jessie Robredo, kasama po siya diyan. Ano siya, Ka Eli? Hindi siya basta-basta. Yes, ma'am. Kasi naalala ko, Ka Eli, gulat na gulat yung asawa ko na awardee siya Pero kinakwento nung parang foundation, Ka Eli, nung parang binevet, may nag-nominate yata sa asawa ko. Yung binevet nila, hindi sila nagpakilala na Ramon Magsaysay Award sila. Pumunta sila sa bahay namin. Kinikwento nga nila, Ka Eli, kung ano yung impression nila nung pinuntahan nila yung asawa ko sa bahay namin. Pero hindi na alam ng asawa ko na nandun pala sila para sa Ramon Magsaysay. So, tiningnan nila kung paano siya mamuhay. Marami silang in-interview. So, hindi ito basta-basta. Yung parang pag-imbestiga, yung investigation na ginagawa nila for the award, napakalalim talaga. Yes, ma'am. At maraming mga kilalang Pilipino, dating Senador Miriam Defensor Santiago, Heidi Yora, Joby Salonga. So, maganda po ito, no? Yung sa Ramon Magsaysay Foundation. At binibigyan nila ng pakilala kasama, lalo ng mga Pilipino, ma'am, sa gitna ng pandemya ngayon. At least talagang nakikilala po yung mga Pilipino. Sa ano, Ka Eli? Paminsan kasi yung mga simpleng tao hindi masyado nabibigyan ng recognition, di ba? Yes, ma'am. Kaya pag yung awardee, isa napakasimpleng taong alam mo na yung buhay talaga dinevote in the service of others. Matutuwa ka talaga para sa kanila pag makakatanggap ng ganitong award. Dati, Ka Eli, August 31 yung awarding. Wala pa akong absent. Wala pa akong absent, Ka Eli, mula 2016. Ay, tama ba? Mula congressman yata ako, nag-a-attend na ako. Pero mula 2016, Ka Eli, nagme-message ako sa Ramon Magsaysay. Dapat yata presidente yon Pero dahil si presidente hindi nag-a-attend, so ako yung substitute. And each and every time, Ka Eli, ano talaga? Ibang klase yung feeling na naririnig mo yung mga kwento. Naririnig mo yung mga kwento kasi all over Asia ito, Ka Eli may mga nananalo from India, from iba-iba, Malaysia, Cambodia, ano talaga. Kaya pag may Pilipinong panalo, ang laking honor for all of us. Yes, ma'am. Apa. Okay, at ang bilis na oras. Ma'am, baka magbasa tayo ng konti sa ating mga listeners ng kanilang mga mensahe. Matagal-tagal tayong hindi ako kasi hanapin ko muna. Yes, ma'am. Okay, samantala at dito muna sa ating Facebook Live at good morning kina Oscar Bernardo Catilo, si Demetrio Peña, Tom Carilo, Lea Bautista, Bubut Velasco. So, yun ho. At ito, Ka Eli, yes, basahin ko din ito. Mervin Sayo from Thailand. Parang first time, Ka Eli, no, na may nabasa tayong listener from Thailand. Si Selvi Opina, watching from Canada. Si George Magtibay, watching from General Trias, Cavite. Tata Mante from Bohol. Nako, all over, Ka Eli, nakikinig sa atin. Si Arf Amores Togalon from Negros Occidental. Si Mai Endozo from Singapore. Si Lenny Ann Verdadero. Ito, masugid natin to, Ka Eli. Wala pa tong absent yata from Hong Kong.